Good morning everyone! Buenos dias mga kagandang buhay! Happy morning! Gusto ko pong ipakita yung ating mga alaga, mga kagandang buhay dito. So early in the morning, pinapakain na po natin sila. Tara at libutin natin, magsisimula po tayo sa kambing. Presko pong tubo ang pinapakain sa kanila. Yan po mga kagandang buhay. Oh. Ano kayang kayang kainin ng ating kambing yan? Kasi hindi pa tayo nakakuha ng napier. So, tubo lang muna. Pero busog na po ang ating kambing. At nakapag-deliver po tayo ng kambing natin, anak ni James. 4 na piraso po kay Sir Constantino. Ito, meron pa tayo dito. Ayan. Ayan yung kulay puti. Meron pa tayong kambing dito mga kagandang buhay at hindi po nadagdagan ang ating mga kambing. Kasi nga nakakonsentrate tayo sa baka nito mga nakaraang buwan. Ayan. Kain po sila maaga pa lang. At mostly po yung pinapakain namin dito ay hindi tubo. Ngayong umaga lang po na binigyan sila ng tubo ng ating mga cowboy. Ayun yung native na native. Ano kayang anak ito? Ayan. O baka ano na rin. Baka upgraded na rin po ito. Hindi ko alam kasi mga native dito yung iba nating mga kambing. Yan po sila. Mga anak ni James. Nabawasan na po. Kasi nga dineliver natin yung 4 kay Sir Constantino. Puntahan naman po natin ang ating mga baka dahil nagpapakain po sila ngayon para po makondisyon at magbabiyahe po tayo mamaya. Sama po ako sa kanila. Ika 21st load para po kay Sir Junril. I think 22, 21 or 22 po mga kagandang buhay. Tingnan natin po sa listahan natin mamaya. So marami na pala tayong load na nabigay kay Sir Junril. Nag-start po tayo sa kanya 2023 ng December. Last week ng December po yun mga kagandang buhay. So, naka 22 load na po tayo ng mga baka kay Sir Junril. Kaya sasama na rin po ako pa uwi para po ma-manage din natin ang iba po natin mga negosyo. Balik na lang po ako sa next week po mga kagandang buhay. Kasi pagkatapos ng load namin, ngayon, mamili na po ulit ang atin pong mga kabiyahe. And then di po tayo makakasama at di natin ma-feature ang pamimili nila. Pero aabangan ko po ang pagdating doon ng isang load ng bibili nila. After that load, babalik na naman po ako dito sa Negros para po, syempre, namimiss din po tayo ni Kabeng Roger. Yan po ang ating routine para po makasama ko rin po si Kabeng Roger. Ito naman po ang ating mga alagain dito po. Tingnan natin kasi siyempre na ipakatay na po natin yung iba nating na kondisyon at yung iba naman po ay na-i-deliver na rin para pur alagain. So pinakain sila ng tubo. Sound to sawa pong kain yan. Alam yata nila na binivideo sila kaya yan tumigil. Ito. Napataba po ni Kabeng Roger. Ayan. Ito maganda ito oh. Ganda tong bull mga kagandang buhay. Nananampa na to eh. No? Ang ganda niya. Wala pa silang ligo kasi syempre alas 6 pa lang po ng umaga. So, pinapakain pa lang po sila pero inuna po pakain yung mga kinokondisyon natin sa biyahe para mamaya. Dito po yung Holstein pa rin. Mukhang lumaki na sila mga kagandang buhay. 3 po yan sila. Kung may shredder na po tayo, shredder po natin yung mga tubo at lahat po ng pinapakain natin.
Sa negosyo pong baka, tiyaga-tiyaga. Kailangan po pag nag-alaga ka ng baka, love mo talaga ang ginagawa mo. Kasi may apekto din po yan sa mga hayop. Diba? Ayan nasugat na siya dahil lumaki na po siya mga kaganang buhay. Niluwagan na po yung kanyang tali. Kasi hindi po sila nakapang-ilong. Bata pa po kasi. Wala pang pang-ilong ang ating mga Holstein. Kaya medyo nasugat. Nakita niyo may violet. Yan po ay nabigyan ng gamot ng ating mga cowboy. Ito mukhang din. Sabi kasi ng subscriber natin, madam, patingnan mo po yung mga tali na Holstein at mukha pong medyo masikip. Kaya pa-check po natin mamaya kasi nga lumalaki sila mga kaganang buhay. Yung iba naman may mga pang-ilong na rin. So mamaya daw sabi ni Kabeng Roger, magpupurga tayo ulit. Ito po yung na-feature natin nung nakaraan na patabain. Po yung na-picture natin sa ating live na baka pong nabili ni Bonnie na babae. Napataba po natin. Ang haba ng dila ng bakang ere. Kasi isang factor din daw yan na pag bumili tayo ng baka na pang materialis, yung mahaba daw ang dila. Tingnan nyo po ang tiyan, busog na busog, maaga pa lang. Kasi ang bilis nilang kumain po, mga kaganang buhay. Yung iba, di pa nila ubos, kasi kumain, di pa nila na ubos yung binigay sa kanila na damo, pero dito sa tatlo, simot na. Kaya ang mga tiyan po nila, tingnan mo, lumulubo na yung tiyan. Kaya, Dong, mayroon pang tubo dyan, bigyan mo pa dito, Kasi naubos na kaagad nila, Ubus na nila kasi mabilis kumain itong dito banda. Ito yung mahiyain po na baka ni Sir Jaden. Pag nandito po ako, nahiya. Ang lakas-lakas kumain, pero pag nandito ako, nag-i-stop po talaga ng kain. Ayaw niya na may tao na tumitingin sa kanya pag kumakain tayo siya. Ayan. Ang laki na, sus Ginoo. Laki nito nung inumpisan po nating alagaan. Ngayon, laki na niya, Kaya masaya din pong mag-alaga, lalo na po at masipag ka lang pong maghanap ng kumpay, may mga tanim ka po. Masarap pong mag-alaga ng baka. Kasi alam mo, kikita ka mga kaganang buhay. Ito po yung bagong tao natin na bagong hire. Kasi sabi ko sa inyo, dito. Ayun, dyan, meron pa naman. Doon sa pinakadulo. Nakahanap na po tayo ng dalawa at ito po yung may asawa siya. Ayan, mga kaganang buhay. Sabi ko, binata lang ang gusto kong kunin na tauhan. Pero sabi niya, mas maganda siya ng magtrabaho kaysa sa binata. Kaya tingnan natin performance niya, mga kaganang buhay. Kasi kung may tubo po yung ating mga patabain, tayo na pong bahala sa ating pong mga trabahador. Ayan, nakikita naman po natin kasi kung dedicated din po sila sa kanila pong mga ginagawa. Ayan. Pagka success po ang ating pagpapatining, ito silang dalawa. Magkapatid po sila, mga kaganang buhay, binata po yung isa. Kaya yan po magiging trabaho nila. Yung pagising nila ng umaga, magkape, tsaka po magbigay na ng mga pagkain sa ating mga baka. Nakaka-inspire po mag-alaga ng baka. Actually, meron po talagang mga tagapag-alaga na hindi po gumagamit ng feeds. Bandang Kanlaon po, yung mga baka doon, hindi nila masyadong ginagamitan ng feeds kasi marami pong kumpay. Kaya it's a choice po, mga kaganang buhay, kung gamitan mo po ng konting feeds sa inyong baka or pure lang po talaga na damo. Kasi kung kami, mas gusto naming bumili ng hindi po gumagamit ng feeds ang mga farmers. Kasi ang paglaki ay hindi po pilit at ang pagsiksik po ng laman ay natural. Kaya mabigat po ang karne niyan. Pero okay na rin, mga kaganang buhay, kung kahit kalahating kilo po ng feeds bawat araw or 1 kilo, kung kaya naman po ng budget ay siyempre napakainam para po mabilis ang laki at balik ng pera. Nais nyo po bang makita ang ating
kakatapos or hindi pa tapos, hindi ko pa nga rin nakita. Kaya puntahan na po natin mga kagandang buhay yung isa pong building natin doon. Dahil mula po nung nandito ako, di po ako nakaakyat dito sa taas. Dahil ngayon lang naman po dumating ang ating panday. Kasi nung nakaraan, masama po ang panahon, hindi po naka-order ng materialis ang kabiyahin natin. So ayan po ang ating mga bakang ibabiyahe mamaya. Feature natin yan mamaya. Pati yung mga presyo nila. Para po sa mga mahilig sa baka, alam mo kahit pabalik-balik lang po ang ating pag-feature, araw-araw, bumibili ng baka, patuloy pa rin pong sumusubaybay sa ating mga vlogs. Yan po, pakit na po tayo mga kagandang buhay at patuloy po ang ating pagsusumikap na matapos natin yung bahay natin dito. Para itong area, malaki pa po ito mga kagandang buhay. Oh. Tingnan nyo po, wala na po halos ditong baka na nilalagay, pero suffer talaga po ang baka pag ganito ang tag-ulan. Tapos dyan sila. Dito po banda, matigas-tigas ang lupa. Ayan yung mga pangkatay natin. Oh. Kain sila. Oh, ang ganda ng katawan nito. Oh. Si Beng Roger po ay nagdagdag ng kumpay kasi di tayo nakapangumpay kasi nga umulan. Oh, yan nga po ang sabi ko kay kabiyahe na dapat may imbak po kami pagkain. Kahit para lamang po sa ating mga alagain na masanay po sa silage. So kahit na itong mga pangkatay, mga fresh na damo lang, malaki na po matipid. Kasi pag hindi po sanay ang ating mga baka sa silage, di mahina po ang kain nila. May mga ano na po pala, baka na po pala dito sa second building natin. O, tingnan po natin mga kagandang buhay. Ayan na po oh. Pero dudugtungan man natin yan mga kagandang buhay. Hanggang dito po ang dugtong natin. So highway po. Mahaba po itong ano natin, alagaan ng mga hayop. Para po tahimik ang pamimili natin ng mga baka. Hindi po masakit sa mata. Kasi organized po ang ano natin, kulungan. Hindi po sila pakalat-kalat po mga kagandang buhay. Once again po mga kagandang buhay, good morning, good morning, good morning. Isang magandang morning sa inyong lahat. At ayun na nga po ang ating building. At masaya po tayo kahit na medyo nag-spend po tayo ng malaki para po sa ating building ay nakikita natin yung mga baka natin ay nare-relax. Kasi pag na-relax po yung mga baka natin, ang pakinabang po ay babalik sa atin. Kasi mas lalaki po ang kita natin dahil syempre pag relax po ang mga baka natin, nakokondisyon din po ang kanilang katawan para po sa mabigat na karne. Ayan, pakita ko po ang building natin ngayon. Uy, mga alagain pa lamang po pala. Ang mga nakalagay po dito mga kagandang buhay. Ang mga kinukondisyon po natin na mga alagain. Oh, mga pang-deliver po natin mga kagandang buhay. Ayan po yung mga pwede na pong orderin sa atin ng atin pong mga farmers. Yan, ito ang ganda nito mga kagandang buhay. O, tingnan nyo po yung tinga niya. Oh. Babae siya mga kagandang buhay. Ito. Oh, babae. Ang galing kumain oh. So, hindi pa po tapos ito. Dati naman po itong, ano, semento. Dong, dati itong semento. Na-semento nyo na. Nag-semento na po, mga kagandang buhay. Dito, yung daanan po sa gitna. Ayan, wala pa. Tsaka ito, wala pa, mga kagandang buhay, oh. Wala pa. Kaya dito na po yung ating panday para kung ano pa po ang kulang nito. Tapos dugtungan pa po ito, mga kagandang buhay. Di ba 4 kayo nung nakaraan? O saan na sila?
O, sige. Dalawa lang po muna ang bumalik ngayon. O, ayan po mga kagandang buhay, yung kinukondisyon natin mataba na. Okay na po ang katawan, oh. Tapos, ang bilis kumain. Ha? Yabi? Sa kwarto namin? Sino naging Boss. Ang gwapo talaga ni GR, no? Walang, ano nito walang lugi yung mga magkakagusto kay GR. Parang nagustuhan mo yung taga-benta ng bukod juice dun sa Kanlaon, gusto ni GR yun kasi sexy na, maganda pa, masipag pa. Gusto ni GR mga package deal na ganyan, mga babae. Yung mga pang-wife material po, mga kagandang buhay. Diba? Nakaka-relax tingnan yung mga ganitong mga tanawin po, mga kagandang buhay. Kasi pera na po yan. Yeah! Picture natin ito kasi nakita na ko, mga kagandang buhay. Ang laki ng tinga. Ang ganda na ng genetics nito. Ito, pangalanan natin. Ay, kaso lang baka hindi rin natin ma-determine Screenshot na lang po kung magkano ito. Pero kinukondisyon pa. Isang purga pa lang po ito. Parang may ano yung mata. Parang lumuluha yung matang isa. Oh no! Minsan sila lang rin kasi nag-aaway. Ito, babae din po, mga kagandang buhay. Nasa isang purga pa lang po ni Kabiyahe. Nasa isang purga pa lang po ito. Maganda din, Maganda din. Ang importante po, mga kagandang buhay, malakas kumain. Walang silan sa pagkain. Yan. Yung maliit na yan, anak ng baka natin yan. Yan sila. Ikutan natin itong isa, mga kagandang buhay. Makita ninyo kasi halos mga babae po ito Ito lalaki yata ito. Kung gusto rin ninyong mas maganda kasi yung umorder kayo ng na babae, may lalaki. Kasi yan, tingnan mo yung si Rose na nabinta namin. Nag-hit na ng 2 beses. Wala man lang pong similya ng EI sa namin. Sa Aklan, sa Banga. Ano ba yan? Oh no! Yung makatulong sa mga farmers. Hintayin pa ba yung mga similya ninyo bago magpakasta yung baka? Dapat meron na silang pondo. Yan po, lalaki po ito. Ang ganda din po, mga kagandang buhay ang ganda din. So, kinikondisyon po ito ni Kabeng Roger. Ayan. Ito po, babae. Babae. Medyo malaki-laki na po siya. Ayan. Sabihin nila, mura lang daw yung baka. Piling-pili po ang ginagawa nating pang-alagain po, pang-deliver sa ating mga farmers. Tapos kinukondisyon pa po natin. Ito, mataas talaga mga paa. Malalaki ang mga paa, mataas. Ito, brown. Babae rin po ito. Yan na po si Nonoy. Noy, halika nga, Noy. Ituro mo sa aking mga baka. Sana yung mga baka ko dito? Halika. Halika dito. Sipag. Kasi itong dalawa na ito, mga kagandang buhay, na awa kami. Super sipag ni Gilbert at saka ni Nunoy. Kaso lang yung kahinaan ni Nunoy pag nakainom lang. Oh, no! Pero kaya na natin pagpasensyahan yan, mga kagandang buhay. Kaya nga po hindi namin binibigay yung sahod sa kanya. Dinidirekta na namin sa pamilya niya. At saka may kunting ipon. Ang ganda rin ng brown, mga kagandang buhay. Ang ganda rin ng brown. Babae din yan, mga kagandang buhay, yung brown, Sige, puntahan natin. Lapitan natin yung brown. Babae din ito. Babae ba ito, Noy? Laki. Lalaki po ito, mga kagandang buhay. Ano po, importante po, malakas sila kumain. Tinga pa lang, Ito mga nabibili namin sa mga farmers. Noy, ano yung akin, Noy? Ayun po yung akin. Papalakihin ko po, pero benta ko rin po ito. Yan. Yung anak po ito ni Diwata na super ganda. Gusto ko pong ibigay talaga ito sa farmers. Yan, sa farmers ko talaga ito ibibigay. Yung gusto talagang siyang mag-alaga. Oo.
Yung gusto ko, nandyan siya mismong nag-aalaga sa baka. Piliin ko po talaga yung pagbigyan ko nito. Itong baka na to na anak ni Diwata. Diwata! Ayan po. Kasi naipakatay na po natin yung nanay niya. Oh. Hindi ko po ito ibibigay sa pinapaalaga lang sa iba. Bibigay ko po ito sa farmers talaga, yung siya talaga mag-aalaga. Noy, luwagan mo nga yung tali niya, Noy. Parang gutok na naman, parang masikip na naman. Oh, no! Bilis lumaki, mga kagandang buhay. Diba na-feature ko sa inyo? Liit pa niya. Tingnan niyo po yung mga paa ni Diwata, oh. So, anak siya ni Diwata, maging Diwata na rin po siya, mga kagandang buhay. Maluwag na, Noy? Mga ilang buwan pa lang sa atin niya, Noy? 3 buwan pa lang po ito sa atin kasi kakapanganak pa lang niya. Nung binili natin po, 2 linggo pa lang ang edad niyang ipinanganak. Nung binili natin, shout out dyan sa ahinte na lagi pong sinusubaybayan itong si Diwata. Ito, magtatatlo na pong buwan daw sa amin ito. Ayan na po siya kalaki. Pero palaki-lakihin ko po siya kasi po yung pinakatay ko si nanay niya, hindi po umabot ng pumayat po kasi. Kaya babawi ako dito sa puhunan ko. Kaya palaki-lakihin ko po siya na siguro mga 2 buwan pa ang aking pong pagpapalaki sa kanya para po mabenta ko rin po ng may tubo tayo. Kasi pag ganito po kagandang mga baka, may presyo po talaga siya pag medyo lumaki-laki. Maganda po talaga siyang gawing materialis. Kasi ang nanay nito malaki, si Diwata, tsaka siya, EI po siya, mga kagandang buhay. Ang ganda niya. Kaya tawagin na rin po nating Diwata ito. Kasi wala na yung nanay niya. Para magpatuloy po ang lahi ng kanyang nanay. Kaya, ayan. Meron din po ditong isang brown. No, kay Sir Jaden ba itong isang brown? Oh. Babae din po ito. Ewan ko lang kung kay Sir Jaden ito. Hindi ko rin kasi. Si Kaya Roger po kasi may alam. Napakaganda din itong bakang ito. Baka na doon sa kulungan yung kay Sir Jaden, oh. Dito? Oo. Ito po, maganda na talaga siya. Malaki-laki na. Compare po kay Diwata, oh. Oh. Ang ganda niya, Noy. Kaya sabihin po ng mga subscriber natin, basta-basta lang daw kami bumibili ng pang-alagain. Ito po, nakita ninyo. Inaano talaga namin yan. Kinokondisyon. Ang kinis na ng balat niya, oh. Oh. Wow. Wow na wow. Kinis na. Ito. Isa pa ring brown na mahaba ang katawan. Babae din pong baka, mga kagandang buhay. Ang haba ng katawan po compared to this. Pero mas bata po ito. Ang haba ng katawan. Tingnan nyo po ang perna, ang bilog. Bilog po ng perna. Tay, anong ginagawa nyo dyan, Tay? Dugtungan pa o ano? Bata pa ito si Kuya. Sisimintoy nyo, lagyan ng hollow blocks. Okay. Ito may mga kawayan pa po tayong natira dito. Haba ng katawan nito. Oh. Brown Brahman. Ito. Chocolate. Ito yata si Chocolate. Yung na-feature ko nung nakaraan si Chocolate. Ayan po, mga kagandang buhay. Bull po ito si Chocolate. Ayan po ang itsura ni Chocolate. Sa mga tinga pa lang po, oh. Ayan. Alagaan po yan ni Kabeng Roger. Kasi may potential po siyang nakikita sa mga baka, oh. Si Chocolate. Ang galing. Ang haba ng ano niya, oh. Ang materialis talaga. Kasi hindi naman po lahat ng tao, mga kagandang buhay, mo order sa amin ng puting baka. So ito po yung puti namin.
Ayan. So, mga ilang weeks na po, hindi kami nakabili ng mga pang-alagain kasi nga wala kami nakita. Wala kami nakursunadahan. Ganda na ng katawan. Hindi, pero na pa lang, oh. Yan. So, iba po ang presyo ng pangkatay at iba rin naman po ang presyo ng pang-alagain. Dapat po maintindihan niya ng ating mga viewers. Minsan, fini-feature po natin yung bintahan nila doon sa stockyard. Ito. Ganito lang po ito. Pero magastos po magpagawa ng bahay ng baka. Isayero pa lang po. Magastos po. Dong, ilang baka daw laman nito? 18? 18 po. 9-9. Oh, 9-9. Para po maganda pong mag-alaga ng baka pagka may bahay po. Kaya ano lang po unti-unti lang yung pag-construct natin. Dito mamaya ubos na naman ang mga baka dito. Come and go lang mga baka natin dito. Pero importante makapahinga sila. Pagka nagkaroon po tayo ng medyo malaki-laking puhunan, marami na po ang ating ipafatining. Pero ngayon po kasi, rolling lang tayo, rolling. Pagkabili namin ng isang truck, ibabiyahe namin, at pagdating po doon sa kulungan ni Sir Junril, babayaran niya po kaagad. Magpapadala na kaagad siya ng 2 million para mabili na po natin. Kasi yung isang load po, minsan, 3 million. 3 million po ang puhunan ng isang load. Gastos pa po natin. Ito po ang ating dadalhin mga baka. Yan, nakita natin. Hindi naman lahat ay babaeng baka o matsura. Tingnan nyo, puro mga lalaki baka. Yan. Yan. Magaganda po ng dadalhin natin sa Katayan ngayon. Pero wala po tayong nakitang sobrang laki. Kasi wala rin naman pong nabenta sa amin na malalaki. Kunti lang pong malalaki sa stockyard itong mga biyahe na to. Nung nakaraang biyahe po natin, maraming malalaki doon. Tingnan nyo po at napagaan yung pag-alaga ng mga baka dahil nadagdagan po tayo ng 2 pa. Para hindi po masyadong pagod yung si Gilbert at saka si Nunoy. So after this mga kagandang buhay is magpatanim na ako ng napier dyan. Oo, patanim na po tayo para kahit papano, pag mga emergency, pagdating ng baka natin dito ng hapon, ay pwede tayong mag-apas. O meron na po tayong mga tanim. O yan po ang bago nating tao. Yan po. Silang 2. Upgrade lang po ang pag-alaga natin. Lahat po ng bagay din naman natin nakukuha sa isang isang bagsakan lang. So, yun po ang ating update ngayon mga kagandang buhay dito po sa ating pahingahan ng mga baka. Nais ko lang po magpasalamat. Shout out po sa aking mga solid supporters. Salamat po sa inyong mga pagpatibay loob sa amin. Sa mga comments po ninyo, thank you so much. At ang viewers po natin dito, 73%. Yung hindi pa po nakasubscribe pero lagi pong nanonood. Paki-check po mga kagandang buhay. Baka lagi ka pong nanonood sa ating mga vlogs pero hindi ka pa po nakasubscribe. Imagine 73% of my viewers ay hindi po subscriber. So 23% lang po ang nanonood sa atin na nakasubscribe. Kung na-convince po kita, thank you so much. Subscribe na.